wala pa akong kinita. Pangalan ko lang po yung nandoon. Ang usapan kasi namin ng business partner ko. So, ayan, magandang gabi sa atin mga idol. At panibagong video naman nga tayo ng mga kakaiba at hindi mga pangkaraniwang video. Maging mga isyong napapanahon mga idol. Bali kung gusto nyo yung mga ganitong klaseng mga content mga idol ay please subscribe to our channel para maging updated ka kapag may mga bago tayong mga videos. Bali ang papanoorin natin ngayon ay mula sa channel ni Ang Pinaka. So, bali kung gusto nyo maging updated kayo dito sa channel ni Ang Pinaka, subscribe nyo siya at makita ninyo yung mga video yung kanyang mga ina-upload. Papanoorin natin yung isa sa napapanahong issue ngayon o mas kilala sa mundo ng internet, si Diwata. Ito mga idol, baon na sa utang ang tunay na kalagayan ngayon ni Diwata. Nakakaawa naman. Ayun yung title ni Ang Pinaka. So papanoorin natin mga idol. Sa bawat bayan sa Pilipinas, may mga taong simpleng nagsimula ngunit nagpaalala na sa hirap ay maaring sumibol ang pag-asa. Si Deo Harito Balbuena, mas kilala sa kanyang alias na Diwata, ay isa sa mga figurang iyon. Hindi lamang siya ordinaryong magbebenta sa kanto. Siya rin ay isang food vlogger, internet personality, ESL advocate at negosyante mula sa mahirap na pinagdaanan patungo sa pagiging isang sikat. Hindi talaga nito ng mga pinagdaanan ni Diwata. Nakita ko to yung nag-uuling pa siya. Yung bago pa lang siya nagsisimula. Nag-uuling pa siya. Kinukuha niya, hinihingi niya yung mga ritasong mga kahoy sa gumagawang bahay o sa construction area. Hinihingi niya tapos inuuling niya. Napangalan sa media. Sa kanyang buhay, makikita natin ang tatlong mahalagang yugto: pagsisimula at paghahanap ng daan, pagbangon at pagsikat, at ang pakikipagsapalaran sa limelight kabilang ang mga kontrobersiya. Ang kanyang kwento ay hindi perpekto ngunit puno ng aral sa pagpupursige, pagkakakilanlan, responsibilidad at sa kahalagahan ng pagiging totoo sa sarili. Si Deo Harito Balbuena ay sinilang noong 31 ng Agosto 1982 sa Northern Samar, kung saan siya nagtapos ng high school sa Don Juan F. Avalon National High School. Sa murang edad na 17, iniwan niya ang probinsya upang hanapin ang mas magandang pagkakataon sa Metro Manila. Bali mga idol, kung ano pala yung mga reaction ninyo o mga ideya ninyo, pwede nyo gamitin yung comment section natin at para mabasa rin ng mga viewers natin. Doon niya naranasan ang iba't ibang hanap buhay gaya ng pagiging beautician, construction worker, nagbebenta ng kape. Grabe no, nag-construction worker din pala siya. Talagang dito sa personality ni Diwata, talagang matyaga siya at hindi siya namimili ng trabaho. Candy, sigarilyo at bilang sari-sari store helper. Naghahanap-hanap ng puhunan at pagtustos pang araw-araw. Hindi biro ang buhay sa lungsod para kay Deo. May mga panahong nakatira siya sa ilalim ng tulay. Tumira pa siya sa ilalim ng tulay? Hindi. Permanenteng bahay o tiyak na trabaho. Ngunit tila sa mga taong ganito ang pinanggagalingan, sumisibol ang hustong determinasyon. Pinagsikapan niyang maghanap buhay kahit sa pinakamalit na paraan. Kahit kaharapin ang kahirapan, ang walang tiyak na kinabukasan. Sa kabila ng kahirapan, may mga pagkakataon ding magkaroon ng bentahe. Noon pa man, gusto na ni Diwata na makilala hindi upang maging sikat, kundi upang makaahon sa hirap at mabigyan ng mas magandang buhay ang sarili. Noon ding nagpakita ang kanyang tapang at paninindigan sa lipunan, kagaya ng insidente noong 2016 kung saan siya nag-viral matapos niyang i-report ang mga kaibigan na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot sa ilalim ng tulay sa Pasay. Ayun yung hindi pa masyadong nakikilala si Diwata. Nireport niya nga yun yung mga kasama niya. Habang nagpapatuloy ang paghahanap buhay, nakaisip si Deo ng isang konsepto na naging simula ng kanyang pagbangon, ang Diwata Pares Overload. Ito isang paresan na nag-aalok ng unlimited rice, unlimited sabaw at soft drink sa halagang 100 piso lamang. Sa panahong mataasan ang presyo ng bilihin, malaki ang hatid nitong kaginhawahan sa mga taong may limitadong budget ngunit naghahanap ng sagana para sa tiyan. Hindi naglaon, ang negosyo ni Deo ay dumami ang customers at nagsimulang dumami ang mga nagtatangkang gayahin ng kanyang konsepto. Sa isang pahayag niya, sinabi niya, "Isa lang ang masasabi ko sa mga gumagaya. I'm the original. Pirated lang kayo. Hindi ito lang basta stall sa kanto. Naging tatak na ito ng pag-asa para sa iba na makatipid at makaangat. Nagkaroon rin ng mga karagdag." Pero dumami ito yung bashers niya, ano? Ang pagkain gaya ng pritong manok, grilled pork belly at sausages upang palawakin ang alok. Noong 2019, nakasali si Diwata sa segment na Miss Q&A ng ABS-CBN's It's Showtime, kung saan siya ay nakilala sa pambihirang personalidad at tapang ng kanyang pagkatao.
Ito ang naging tulay upang mapansin siya ng mas maraming tao, vloggers, content creators at mga manonood. Nang sumapit ang taong 2024, lumabas siya sa teleseryeng FPJ's Batang Quiapo ng ABS-CBN bilang karakter na si Frida sa ilalim ng direksyon ni Coco Martin na lalo pang nagpatibay sa kanyang imahe sa mainstream media. Talagang matyaga siya. Matyaga si Diwata. Lahat talaga ay susuungin niya. Sa gitna ng kasikatan, hindi rin nakaligtas si Diwata sa pagkilalang nararapat sa kanya. Noong Mayo 2024, nakuha niya ang titulong Most Sensational Media Personality of the Year sa Gawad Dangal Filipino Awards 2024 at nagsunod naman ang parangal ng Social Media Influencer of the Year mula sa Asia's Golden Icon Awards. Ang mga ito ay hindi lamang simbolo ng popularidad kundi patuloy ng epekto niya sa lipunan ng inspirasyon na dulot ng kanyang pagbabago. Hindi rin nawalan ng kapanalig si Diwata. May mga pagkakataon na siya ay binigyan ng labis na biyaya mula sa mga taong simpatiko sa kanyang kwento. Halimbawa, binigyan siya ng house and lot at 1 million pesos ni Rosmar Tan Pamulaklakin. Tumanggap rin siya ng regalo mula sa content creator na si Wamos Cruz at Antoinette Gale, kabilang ang gold bar, laptop at cellphones. Hindi naging madali ang pagsikat ni Diwata, lalo na't kasama rin sa daan ng mga batikos at hamon sa pamumuhay sa limelight. Noong Abril 2024, inaresto si Diwata dahil sa kasong slight physical injury mula pa noong 2018 at nakalaya na mag-post ng bail ng parehong araw. Noong Pebrero 2025, pinuna siya ng National Commission on Indigenous Peoples o NCIP dahil sa pagsusuot niya ng katutubong kasuotan at mga hindi angkop na gestures na sinabing may bahid ng cultural appropriation noong Panagbenga Festival sa Baguio City. Naglabas siya ng paghingi ng paumanhin pagkatapos ng mga batikos. May mga nagrereklamo na hindi raw siya accessible sa mga customer o vloggers na humihiling ng selfie, gaya ng sinabi niya na mapagmataas Doon mga idol, doon dumami yung bashers nito ni Diwata, yung naging parang suplado siya sa mga fans niya. Daw siya. May nagtanong din tungkol sa kalinisan at sanitasyon ng kanyang paresan at sinabi ng isang dating aktres na Mystica na dapat nitong pagtuunan ng pansin ng hygiene kaysa sa pagiging selective sa mga tao. Ang pagsikat ay may dulot ng taas ng expectations. Sa Reddit, ilan sa mga sumusunod ang binanggit. Posibleng bumaba ang kalidad o lumala ang kalagayan ng negosyo kung hindi mapapangalagaan ang pamamahala. May nagsabi na bagamat naging kilala na ang negosyo, baka may problema pa rin sa legal na permit o compliance. May pananagutan sa paglilingkod sa lahat ng customers, maging sa mga hindi nagbibigay ng regalo o hindi kilalang vloggers. Sa kasalukuyan, si Diwata hindi lamang Naging issue rin yun sa kanya yung kapag may mga regalo, talagang well entertained siya, di ba? Pero pag wala, chupi, ika nga, sa salitang kanto, hindi pinapansin. Kaya sabi nila kung makapagpa-picture ka para ma-entertain ka, kung gusto mo yon, magdala ka ng may bibigay sa kanya. So, doon dumami yung bashers ni Diwata. Mang paresan vendor. Siya ay content creator, personalidad sa telebisyon at isa ring negosyante na patuloy na lumalago ang impluensya. Mayroon din siya mga oportunidad pang lumabas sa politika. Siya ay naging ikaapat na nominee ng Vendors Party List para sa 2025 elections. Bagamat hindi natuloy ang partidong iyon sa pagkakakuha ng pwesto. Sa kabilang banda, patuloy ang kanyang negosyo sa pagpapalawak. May branch na siya sa Quezon City, ang Diwata Pares Overload at pinamamahalaan niya ang mga operasyon kasama ng mga vloggers, mga gift unboxings, promosyon sa social media at pagiging bahagi ng kulturang popular sa online at iba pang media platforms. Kung noon ay binabahan ng customer ang Diwata Pares Overload, ngayon ay tila hindi na ganoon kainit ang kasi parang lumipas na rin, di ba? Yung panahon lang kasi talaga na yung kasikatan niya, talagang doon nag-boom yung negosyo niya. Tapos paunti-unti, syempre kailangan maalagaan natin yung negosyo. At hindi lang negosyo, maging yung mga taong nakapaligid sa atin. Kasi magiging imahe din ng negosyo natin yan kung ano yung personalidad na ibinibigay natin o ipinapakita natin sa mga tao. Tanggap sa kanyang stall. Ayon sa ilang ulat at post sa social media, maluwag na ang pila sa kanyang pwesto at hindi na kasing dami ng dati ang mga parokyano. Ang dating eksenang puno ng tao, may pila pa sa kalsada ay unti-unti nang napalitan ng mas kalmadong espasyo, kung minsan pa nga ay tila wala na ang dating sigla. Tulad ng maraming mga viral na kwento, dumarating ang panahon na ang kasikatan ay lumilipas. Sa issue ng pagtrato sa customers at cultural sensitivity, may yan yung tinutukoy natin mga idol. ilan ang nawalan ng gana o naghanap na ng ibang mga parisan.
May mga bagong kopya ng konsepto niyang 100 pesos unlimited pares na mas malapit o mas accessible para sa ibang customers. Ilang netizens ang nagulat na may pagbabago sa kalidad, dami ng servings o kalinisan ng lugar. Ayaw ko manira kasi totoo lang naman din talaga. Na? Gusto ko rin dahil ang ganda naman na paliwanag sa akin, expand nila base sa kontrata namin yung Diwata Pares kasi hindi ko din naman kaya mag-isa. Kaya ko sanang umiyak, kaya lang hindi ko kaya eh. Sige. So ang dami ng akala ng mga tao, ang dami-dami kong parisan, ang dami kong pera, kumikita ako. Pero since na may natayo na Diwata Pares sa ibang lugar bukod dito, wala pa akong kinita. Pangalan ko lang po yung nandoon. Ang usapan kasi namin ng business partner ko, franchising fee akin, tapos royalty fee. So mahigit na 1 taon, wala naman ako natanggap. So mahigit na 1 year, wala ako Ayan yung downside mga idol kapag may share ka sa negosyo. Kaya hanggat maaari, kung hindi naman kinakailangan o kung kaya mo naman, yung wala kayong kasosyo sa negosyo. Minsan nga kahit magkapatid pa kayo, di ba? Dahil lang sa negosyo, nasisira yung pinagsamahan ninyo. natanggap. Ako pa yung nautangan. Tapos ang problema pa, doon sa isang bus sa Quezon City, na pinoproblema ko ngayon, mayroon silang previous balance doon sa may-ari na 300,000 plus. So ako yung magbabayad. Kaya masakit. Imbis na kumita ako, wala talaga akong kinita. So ako pa yung nag-sacrifice, ako pa yung nautangan. So disappointed lang ako kasi ang ganda ng paliwanag. Ayoko sanang umiyak sa kabila kasi ng daming basher, nilalabanan ko lang. Pero yung totoo, wala talaga akong kinita. Nang problema pa nga ako yan sa pangbayad, pero kaya ko naman yun. So para sa lahat, awareness lang, di ba? Kasi sa Quezon City branch, magbabayad ako ng 300,000 plus, obligado kasi pangalan ko nga inando doon. Kaya ako nag-voice out sa social media, ngayon ko lang din sinabi. Awareness lang sa lahat na baka kasi may iba pang may iba pang babayaran na ako magbabayad. So wala na pa akong kinalaman doon. Actually, puro pangako na lang, puro nasa meeting. Kaya pag-comply naman ako, ultimo nga yung mga ibang gamit ko nasa kanila pa. So, hindi ko alam kung taga saan talaga yung lugar nila kasi lumapit lang naman yan dito sa akin nung kasasagan ng trending ko. So, all in all, hindi ko talaga kilala kung saan sila na-uwi. So, ayun, mahirap kasi talaga magtiwala mga idol lalo sa panahon ngayon. Hindi natin masabi yung tumatakbo sa isip ng mga tao kung ano yung mga talagang hangarin nila. So, ayun lang mga idol.